Hi everyone! Kamusta kayo? This is Frexy and welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang step-by-step tutorial kung paano tayo mag-apply sa PUP Open University System Online Application Admission 2024 to 2025. Meron tayong dalawang category na pag-applyan, yung PUPSET OUS at KPUP OUS. Kung ikaw ay senior high school graduate, non-K-12 high school graduate, or yung all curriculum, and passer of PEPT ALS or NFEA and E program, you are qualified to apply under PUPSET OUS or PUP College Entrance Test for Open University System. Kung ikaw naman ay college undergraduate, 2 or 3 years diploma course, technical school, test to graduate and undergraduate, you are qualified to apply under KPUP OUS or College Admission Key PUP Evaluation for PUP Open University System. Before kayo mag-apply or before nyo i-click yung link sa description box below, make sure na complete muna lahat ng requirements na ipapasa nyo sa online application. Kagaya ng ID picture, 2x2 with name tag, and then yung grades nyo sa last school attended ninyo. Okay, unahin natin mag-apply sa PUPSET OUS. Dito po kailangan natin mag-entrance exam. So iba rin po yung link na gagamitin natin para sa KPUP OUS. Wala pa tayong account, gagawa po tayo ngayon ng account. So click register here dito sa itaas. And then basahin mabuti yung terms of service. Click yes, I have read. Click OK to proceed. So dito po sa ating mga category, pipili tayo ngayon ng a-applyan natin. Since mag-a-apply po tayo sa PUP OUS entrance exam, pipiliin natin yung PUPSET sa pinakaitaas. Click lang po natin ito and then click OK. Mapupunta tayo sa main page ng qualification. Make sure na tama lahat ng information na ilalagay natin. Ikaw po ba ay high school graduate, senior high school graduate, ALS or PEPT passer? Ikaw po ba ay Filipino citizen? Ikaw po ba ay nakatira ngayon sa Philippines? Or ikaw ba ay naka-enroll na sa ibang school? At ito po ba ang iyong first time na mag-apply sa PUPSET? Yung number 7 yung pinaka-importante. Make sure na pipiliin mo ay Open University System. And click Next and OK. Step is register for an account. Make sure na lahat ng information na ilalagay mo dito ay tama dahil ito na po yung information na gagamitin mo sa pag-apply. Ito rin po ang username, password na gagamitin mo sa pag-login sa PUPI Apply. Sa pagpili naman po ng password, mas maganda kung ifa-follow mo yung instruction dito sa iba. Minimum of 8 characters, must contain at least 1 lowercase letter, 1 number, and 1 special character. Submit mo lang po ito at click close. Next step ay maglalagin na po tayo sa PUPI Apply. So ilagay nyo lang po dito yung username is yung email address na ginamit mo kanina. And then yung password naman is yung password na ginawa mo kanina. And make sure na lang na tama yung digital code na mailalagay mo dito. Kagaya po na nakikita nyo sa screen. Click sign in at mapupunta na kayo sa PUPI Apply page. Click nyo po yung application form para makapag-apply na tayo. Before tayo mag-proceed, make sure na naka-ready na lahat ng requirements na gagamitin natin at ipapasa sa PUP online application. Nandito po yung instruction na gagamitin natin, kagaya ng ID picture, yung mga report cards po natin para sa senior high school graduate, ALS, PEPT. So after po nito, i-check nyo lang po lahat ng requirements kung kumpleto na kayo, and then i-click nyo lang po yung next. Next step ay personal information. Sa personal information, kailangan lahat ng ilalagay mo dito ay tama. Lahat ng ilalagay mo dito ay kaparehas sa iyong NSO or sa inyong PSA. Make sure po na all of the information that you will provide is correct para hindi po kayo magkaroon ng error sa inyong application. Sa pagpili ng picture, make sure po na i-follow natin yung guidelines kung ano po yung tamang picture na ilalagay natin dito. And after that, complete nyo lang po lahat ng nandito na kailangan nyong lagyan ng mga information kagaya ng height and weight, single parent po ba kayo, at magkano ang inyong monthly income. Yan lang po yung next para mag-proceed na tayo sa next step, which is yung number 2, ang contact information.
contact information, pwede niyong ilagay yung inyong landline, mobile number, at yung inyong in case of emergency person. Next po ay yung work information. Kung ikaw po yung estudyante pa lang or kakagraduate pa lang ng high school, pwedeng I'm not yet working. Kung ikaw po ay nagtatrabaho na, itype nyo lang po yung inyong employment. Kapag tapos na, click nyo lang po ang inyong next. And then magpuproceed na tayo sa isang step which is yung school information. School information po, make sure na tama din yung kanating ilalagay kung ikaw ay senior high school graduate, ALS or PEPT. Name of school, ilagay nyo po kung saan kayo graduate at yung address ninyo and then click proceed. So, next po, instruction naman po para sa ating grades. Dito na po yung ating last step. So, sa grades po, ilalagay natin dito, choose your file. Kailangan po dito ay naka-PDF. And naka-scan copy po yung picture na ilalagay natin. So, choose file lang po kayo. And then, ilagay nyo na po dito yung file ninyo. Tapos, yung branch campus, kailangan PUP Open University System. And after nyan, ilagay nyo po yung first choice na course ninyo. Kung pwede po kayong mamili hanggang sa 5 choices ninyo kung saan po malalagay yung grades ninyo dito. And then basahin yung data privacy notice. I-click nyo po yung nasa baba, yung yes, I agree. Digital signature nyo po, ilagay nyo lang yung buong pangalan. And ilagay nyo na lang po ito nakikita nyo digital code sa inyong screen. And then save for now. And then okay. Ayan. Close nyo lang. At nandito na po inyong application form. Makikita nyo na po siya dito sa inyong mga screen. Tapos i-finalize nyo lang po yung inyong application form. Pagkatapos nyo makita yung application form niyo. Kapag na-finalize niya po, ito niya makikita niyo dyan at ready na po kayo para sa approval ng inyong application form. After nyan, maghihintay lang kayo ng 7 to 20 days. Mapaprocess po ito kung ma-validate po kayo. Kung nakapasa po yung application form, download nyo na lang po yung inyong e-permit. Kung ikaw naman ay team KPUP o US, ito naman yung process na kailangan mong gawin. Piliin mo yung link na nasa description box below, which is yung link para sa KPUP o US. Go to register here. And then, basahin mo lang itong terms of service. Click yes. Okay. And then, since mag-a-apply tayo sa KEP o US, click nyo lang po ito. Tapos, okay ka lang. And then, fill outan mo lang tong form na ito. Make sure tama lahat kasi ito yung magiging login mo sa iApply. And then, click mo lang yung submit. So, maglalagin na tayo gamit yung account na ginawa mo kanina. Ito yung iyong username, yung email address, and then yung password na ginawa mo. And then, lagay nyo lang yung digital code na makikita mo sa yung screen. Make sure na tama para makapag-login ka. And then, after that, click mo lang yung application form. And then, make sure na lahat ng information na ilalagay mo dito ay tama. Basahin po natin yung instruction. Huwag pong kakalimutan na gawin at i-follow lahat ng instruction nila. Kagaya po ng photo, kailangan yung guideline ay may name tag, may white background at malinaw po siya. Yung contact information, make sure po na may lagay natin ang ating phone number at yung current address po natin. Kung nagtatrabaho, ilagay po yung employment. Kung hindi naman, huwag nang ilagay. Sa last school attendant, yung file po natin ay dapat PDF para po mabasa nila. And then kapag tapos na, click lang ng next. Para po sa ating course, mayroon lang po tayong isa or isang beses na po na program na pagpipilian. So kung ano po yung talagang gusto ninyo, yun po ang kunin ninyong course. So pili lang po kayo ng isang program dyan. Basta yung data privacy notice. And kung tapos na, click yes. Naglagay po ng digital signature. Yung full name nyo lang po ito. And then, lagay lang po kayo nito digital code. And then, kapag tapos na po kayo, i-click nyo lang yung save for now. Kapag na-review na at sigurado na tayo sa ating mga information na nalagay sa application form, pwede na natin i-click yung finalize application. After that, pwede na tayo maghintay ng 7 to 20 days
para malaman kung approved na yung ating application at pwede na natin i-print yung application form. Kapag na-print ang ating application form, maghihintay na lang tayo ng email from PUP Open University System para sa next step. Tandaan niyo po kapag kayo ay nasa Phuket OUS, ito po yung pipiliin ninyo. Kung kayo naman po ay KPUP OUS, ito naman po yung pipiliin niyo. Magkaiba po silang dalawa. Make sure na huwag po tayong magkamali kasi may hirapan po tayo magpa-correct itong errors natin. If ever na magkamali naman po kayo, pwede kayong tumawag sa phone number ng PUP OUS or mag-email sa kanila. Pero mas madali po kung pupunta kayo sa university mismo ng PUP, magtanong po tayo sa guard kung saan po yung office ng PUP OUS or Open University System para po maayos na ang inyong online application. Parati nyo pong i-check yung email ninyo kung meron ng reply sa inyo ang PUP OUS, and make sure din po na from time to time parati nyo i-check yung PUP i-apply ninyo para makita nyo kung qualified na kayo sa education. After nyo po ma-qualified, mag-send sa inyo ng email yung PUP para naman po sa mga requirements na ipapasa ninyo. Magpapasa po kayo ng requirements sa school mismo, pwede kayong pumunta directly doon or pwede naman po sa courier mag-send ng mga requirements. Makikita niyo po yung mga requirements once na na-print niyo na po yung application niyo sa PUP i-apply.